Okay, so pag-usapan natin yung Highcom at saka Locom mga chong. Kasi nga mainit ngayon yung usapin na yon. Merong nag-aaway na mekaniko dahil lang doon sa Highcom at saka Locom na yon. Sa previous post ko, bali nag-post pala ako ng about sa Highcom. Bali tinitira ko yung Highcom. Pero yun mga chong is wala akong pinapatamaan. Kumbaga naisip ko lang nagawan ng content for engagement. Ngayon meron din palang nag-post about Locom mga chong. Kumbaga tinitira din niya yung Locom. Kaya ngayon gawan lang natin ng reaction, so comment about sa sinasabi nila. Bali yung video na yun pala mga chong is sinent lang sa akin, sinent lang ng followers natin dito sa Facebook kasi nakita niya yung previous post ko, tapos doon sa previous post nung nag-post na parang konektado yung sinasabi ko sa pinost niya. Pero yan nga mga chong, inuulit ko, wala akong pinapatamaan, okay? Bali biglang pumasok lang sa isip na gawin ko lang content for engagement dito sa Facebook. Okay, ito na. Bali yung Locom at saka Highcom kasi mga chong, syempre magkaiba yan. Sa akin kasi mga chong, ang pinopromote ko dito sa page is yung Locom lang. Kasi nga, yung pinopromote natin dito is pang touring. Hindi tayo nakikipagkarera dito. Pang daily use yung pinopromote natin. Yung pwedeng ilong ride, okay? Ngayon, hindi porket sinabing Locom is wala ng power, okay? Ganito kasi yan mga chong. Ginagamit yung word na Locom para sa tamang compression for touring mga chong. Pag low compression lang kasi, lalo pag touring setup yung usapan, mas tatagal kasi yung low compression sa long ride mga chong kumpara sa high compression. Tinatawag lang nila na Locom yan. Alam nyo, tawag lang kasi yan. Kumbaga, word lang yan. Okay? Pag Locom setup lang, hindi yan prone sa overheat. Hindi lumalanta yung takbo ng motor mo sa long ride. Mas nakakasurvive yung engine mo sa pang malayo ang biyahe. Naulit ko mga chong, yung Locom is word lang yon. Tawag lang yon, okay? Tawag lang. Kumbaga, Locom lang yung tawag, pero nasa tamang compression for touring setup. Ano naman yung pinagkaiba ng high compression? Okay, so high compression naman tayo. Sabihin na lang natin na sinukat nila yung tamang compression for high compression. Ngayon, pag usapang touring na kasi mga chong, siyempre pag sinabing touring, pwede pang daily, pwede pang long ride, pwede pang waswas. Ngayon, pag high compression na yung motor mo, prone yan sa overheat. Madaling uminit yung piston at saka block. Okay, sabihin na lang natin, kinargahan natin XRM na high compression, gusto mong ilong ride. Tapos hindi ka gumamit ng cooling system tulad ng oil cooler. Matik, hindi natatagal yung karga mo. Maglolos power yan. Parang lalanta yung takbo ng motor mo. Gusto kong sabihin, habang tumatagal, humihina yung hatak ng motor mo mga chok. Lalo kung wala kang disiplina magpatak, basta banat lang ng banat. Wala, di tatagal yung high compression mo. Kaya kung gusto mo mag high compression, dyan napapasok yung oil cooler mga chok. Ito pa mga chong, tandaan ninyo, kaiba yung setup ng pangkarera sa pang long ride. Okay? Yung napanood ko kasi na sinent lang nila, si By Highcom, di niya iniisip na yung tinitiran niyang isang mekaniko, touring yung ginagawa. Hindi niya ata alam yung about sa Locom at saka Highcom. Basta dada lang ng dada. Dahil lang mga chong. So ride safe. Power off.